So, let's pray. Father, we thank you so much, Lord. Again, we acknowledge your presence. We thank you, Lord, for giving us opportunity to listen to your words and understand who you are, God. Um, we ask your Holy Spirit to bring us, God, to give us wisdom, guiding wisdom, so that we could easily understand what you really want to mean in this discipleship, Lord God. So, Lord, we ask, we ask your presence. Thank you, Lord, for the victory you've given each one of us, Lord God. Thank you for our birthday celebrant, team, and my wife, God, Omega, their life, continue to their life mightily, and also, Lord, for expansion of the kingdom, that you will use their life to teach and teach others as well. We love you, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen. So, again, no, live bigyan ko tani. So, again, no, let's continue to our Old Testament survey. So, here, Cebuano ang Bible. Meron man tayo, no? Meron kayong mga Bibles sa cellphone ninyo. So, again, let's recall, no? Genesis chapter 1 to 6. What's the main event? What's the main event? Flood. Okay. The creation. So, before flood? Ay. So, before the flood? Creation. And second? The lineage. Huh? Second? The lineage. Assignment na lang. Assignment na lang. So, first creation, no? Then, Kedua, The full of Call of full man. man. Then, Man. third is the third. Okay, so Third. Dakuan, datong the sons of Adam No. and Mga main events lang, main event. So, creation, fall of man, another F. Flood. Okay. Flood, chapter 6. Then, chapter 11. Sabi chapter 11. Salita mo sa chapter 11? No. Genesis chapter 11? Events of Armageddon. No. Salita mo sa chapter 11. The Tower of Babel. Babel. Okay. So, then number 6 is photo ang covenant ni Abraham. Okay, mula sa inyo ha? Okay, mula sa Genesis chapter 1. Creation. Genesis chapter 3. Fall of man. Genesis chapter 6. Flood. Genesis chapter 11. Tower of Babel. Tower of Babel. Babel. So, mula sa inyo, that's Kids. main events ba? Kung na yung mga mutala ninyo, asa na siya pang, meron pa tayong stream na YouTube. YouTube pala. Kasi, kailangan natin memorize kasi sequence ito eh. So, hindi tayo pwede maka-interchange. So, ito yung talaga yung this is, realidad na, no? Reality. And, we need to take this serious because, one day, somehow, you will encounter people who wants to know about the Word of God. So, in Genesis, people will wonder, will amaze. Because why? Because we know what's the story behind the Old Testament survey. So Genesis is the book of the beginning. So we know that God created us because that's what the Bible says.
So we believe in the Bible. We don't believe in theory about what I mean is theory is man-made. No, man-made is all intellectual. No, all imagination, no? Fictions, or all theories. No? So, but here in the Bible, so from Genesis chapter 1, creation, 3, fall of man, Genesis chapter 6, flood, and chapter 11 is Tower of Babel, and chapter 12, this is chapter 12, that is a covenant, no promises. And then, if you have, if you do your assignment, remember? No? Sorry. Sometimes we need to run. Pass your assignment. Need to read your assignment. Okay. For example, no, Lut, no, the nephew of Abraham, Eliezer of Damascus, Ishmael, Isaac, laughter. So sometimes we run. This is all about summary. So ano mga ano lang ba, mga ano, yung study natin dito is more on main events. So sometimes we need to read the Bible, but not everything kasi mahaba na eh. Here, so promises given Abraham called to leave his family. Promise of seed, sojourn in Egypt. She's my sister. Lot and Abraham negotiation. Abraham is killed. Lot and people of Sodom. Abraham prepared a sacrifice of covenant and ceremony. God promised descendants in the land, Hagar and Ishmael. So this is mga main story na nangyari sa by chapter. So chapter 12 to 10, 20, chapter 13, Abraham let's go and people of Sodom, chapter 14. So dito natin nabasa yung nalaman yung story of Sodom and Gomorrah, ano nangyari doon. Sa chapter 15, chapter 16, Hagar and Ishmael, and then Abrahamic covenant, chapter 17, 1 to 22. Abraham and Ishmael circumcised, 17, 23 to 27. Abraham and Ishmael got circumcision. Abraham prepares a meal. God promised that Sarah will give birth to Isaac. So, hindi natin makikita sa chapter 18. Then God, Abraham, negotiation. Angel restored and destroyed Sodom. Sojourn in Gerar. She is my sister. Promise fulfilled by Isaac. And Isaac born Hagar, Ishmael sent out. So Isaac offered on the altar. So, this is the highlights. In Genesis chapter 12 until 21 to 22. So, again, if you don't have time, meron namang audio Bible sa ano ninyo, sa cellphone, no? You can choose different translation. Meron Bisaya, no? Meron Tagalog, parang story, parang narrative, no? Naalala ko pa nung nag-choose kami ba sa Cebu. Bigyan kami ng radyo, pero built-in na yung Bible. Yung radyo na maliit lang, black. Tawag yung audio Bible. So yun ang yun ang Bible ko. Para ako matulog, hanggang makatulog ako. Parang parang drama. No, lalo na sa Genesis, ang ganda. Kaya ma-recall mo yung story kasi kung palagi kang nakikinig. So hindi naman kung masakit yung mata mo sa kababasa, meron namang audio na. So there are so many different ways to read or listen the word of God, no? So there's no excuse. So again, this is up to you. And Old Testament is all about, in chapter 12 is all about
Abraham. So it begins with Abraham. Why? Because God made a covenant to Abraham because he is the father of all nations. So the Abraham called name the place the Lord will provide, as it is said to this day, in the mount of the Lord it will be provided. So when Abraham put a test, his only son, God said, if you want, offer your son, offer your only son. Then what Abraham's response? He's willing to offer his son. Because Abraham knows that if his son was mapatay na, God is creator, God is sovereign, God is powerful. So he could what? He could take his son back to life. So that's the faith of Abraham. So God sees the heart of Abraham. He knows the heart of Abraham. That's why Abraham passed the test. So this is the great. Abraham shows great faith for all of us, so that we could learn from him. Abraham is like just us. He's an ordinary man like us. He committed sin, and in fact, we have so many issues in his life also, because Abraham is not perfect. So Abraham, because of his sins, merong consequences sa descendants niya. So yung isa sa anak niya si Ismael, yun ang descendants ng mga Arab people, so mga Muslim. Then to si Isaac, yung kay isang anak nila ni Sarah, siya yung talagang fully blood ni Abraham at saka ni Sarah. They preserve this because why? Because from Abraham down to Messiah, Jesus Christ, he preserved that. One day, the perfect King of all kings will save the earth and all humankind. So, whose seed are you? So that, merong question dyan, whose seed are you? Because this chart, this chart reminds us that the seed of the serpent, yung seed of the serpent means is si Ishmael and Esau, they separate themselves from the presence of God because why? They choose to live, in their own way. So why? If God is unfair? No, hindi unfair yung Panginoon. Because these two people, the two men, they choose themselves to why? To live the holy presence of God. Because why? Ismael, anak niya, alam niya na si Abraham, alam niya yung papa niya, tawag doon, kilala niya ang Panginoon. And in fact, they said from the Bible, Abraham himself, God said he is the righteous man, he is the faithful man. So God talked to him by dreams, by visions. There's so many ways that God communicate to Abraham. And siyempre, anak nila makikita nila nasaan yung papa nila. So it's a choice. So lahat tayo dito, we all know that there is a sovereign God. But it's up to us. It's up to us. Either we choose the sovereign God or we choose our own ways. So whose side are you? Kaya may tanong dito, whose side are you? So we are Gentiles. So we are not descendants of Abraham, but in the New Testament, whoever believes in the Lord Jesus Christ, and accept
accept Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Now we are no longer what? An enemies of God. So Gentiles and Jew, no? There are two kinds of in the Bible. There are two kinds of people, because Jewish, those are chosen people. They call themselves an Hebrew, Israelites, no? Hebrew. But aside of Hebrew, no? Other side is we are Gentiles. So we are from here. Serpent. That's why God said, no? We are no longer, if you accept me, if you believe in me, if you are with me, I will not call you an enemy. No? So, guys. Balik, Noah. So, sabi ng Panginoon, hindi ko na kayo isipin na, ano, hey, guys. Ay. So here, birth of twins, Jacob is named. So, yung si Jacob, meron siyang ano, twin. Sino yung twin niya? Sino yung twin niya? Oh, so Caleb. naked na. Naked na. Family instructions, guys, sorry. Cut. Ano nataga ko. Naswata si Tim. Meron naman kasing, ayun, upuan. Isod. Kaya muna po, habang meron tayong commercial. I-pause muna natin ha, kasi merong problema sa Bantay sa technician natin, yung technical ano natin. Technical support natin. Mas ako na. Binata. Okay. Okay na, mas? Okay na, ano, mas? Ano na? Dili pa rin naman. Yan ang pag-isa kong alam na is con center. Nala si center siya? Center of the universe mo. Ay, nakuhan siya? Ay, napungil. Hindi ka mo Jason. Ay, gili mo. Di ko ni Caleb galikura ng curtain. Mura. Ayan mo, Tamak ka niya. Hindi na namin suwag din. Di lang na ka-permi love. Ano lang mong tulog? Di lang na daw ka-permi love. Okay na. APR mo. Hindi na sa tungkuan, may tibad. Nalagpot ako sa mali. Okay. Saan na siya? Sa kuha na ako sa... Okay, no? Balik tayo. So, birth of the twins. So, si Jacob, meron siya twin brothers. So, yung twin brother niya is, sino yun? Si Esau. Isaw. So, yun din, doon natin makikita sa chapter 25. So, kung kung mabasahin natin, kung atahang basahon ang panda, janitor, kita na. Chop. Chop. Genesis chapter 25. Kayawan.
basahin natin yung story ha. Ay, hindi basahin. Ano ba? Wala kayong time sa pagbasa. Yun nga, yung audio Bible. Merong application dyan sa phone Audio niyo. Bible? Audio Bible. Yung version, may Merong audio dyan. Naman yun. May chapter, kung gusto niyo, Oh, yeah? yung chapter 25 lang. Wow, Pwede niyo wala ano, ko i-play din. pa. Tapos, mga ano yan. Alam niyo music ka, pa-play lang yan. Oh, yan o. Okay. Oh. Alam mo, Merong Tagalog, merong Cebuano, merong Baray, ilagay nun. So ito yung mga highlights, no? Highlights sa nangyari sa sa mga chapters. So arrival in Haran, Jacob's wife are fertile, Jacob's flock are fertile, flight from Haran, no? Jacob's encounter with God, Jacob's return to fairs, Esau, alam mo bakit tinawag si Jacob na sa ito verse 22, siya yung tao na wrestling sa Panginoon. So kaya tinawag siya na yung name niya na Jacob means Israel. So kasi siya yung away, nag-wrestle ba sa Panginoon. So, basahin natin para maintindihan natin sa 32. No? Jacob returns and fear Esau. No? Jacob returns, bumalik siya. Takot siya sa kapatid niya. No? Kasi si Jacob, kinuha niya yung birthright ni Esau. No? Kasi yung talaga yung nakakuha sa ang tawag doon, inheritance sa mana sa papa niya is yung firstborn. So yung firstborn si Esau no? So ninna niya yung tatay niya. Alam mo yung sa story, alam niyo yung anong story nito? Anong story nito si Jacob at si Esau? Alam niyo, hindi? Hindi alam niyo? Ha? Hindi alam niyo. Ikaw lang ang may alam. Can you call Ate Jazz? Ate Jazz, call Bakos, kay Bakso ko siya. Ay, mama, hey! So, 32 ka. Itong story na ito, kailangan natin malaman. No, kasi mahirapan kayong tanong. Kung wala kayong itatanong kasi wala Wala ka lang. wala kayong wala kayong knowledge dito eh. So mas mabagal yung study natin pag hindi niyo nabasa yung story nito. For example, ito encounter, no? Merong ang daming mga ito eh. Ang daming mga question dito eh. Kahit ako, ang daming mga question nung nag-aaral ako dito, no? Kung si kilala yan si Pastor Brad, no? Yun ang teacher namin. So, ang dami kong tanong, no? Kahit siya, nahihirapan siya kasi, it's all about, totoong buhay eh. Kasi hindi ito fairy tales eh. No? Imagine, ang tao kanang wrestling sa Panginoon. No? Paano yan? Paano nangyayari yan? Ipagbuno o ang palaro. So, yan ang atin. Yun ang gusto kong gusto kong mabasa din. Then, the death of Rebecca, nurse named Israel. So, in verse 35. So, maraming talagang story dito ang nangyari. So, again, we're down to Jacob. So, dito na tayo sa kay Joseph. So, we all know Joseph is what? One of his sons. So, Jacob, he has what? He has 12 sons. And then, kasi alam niya, patay na si Joseph, nanganak pa sila. So, yung anak nila, yung the last is Benjamin, kaya nagiging 13. But, the Bible is what? Tinawag pa rin niya 12. 12 yung 12 tribes. No? Kasi, yung mga pangalan ng
mga anak ni Jacob, yun ang yung simula sa nagiging nation yung Israel. So itong story ni Joseph, no? Joseph story, yung mga highlights dito, the problem of favoritism kasi siya yung bunso. So yun ang consequence din yun natin, kapag may anak tayo, no? May mga anak, huwag naman natin na ipakita na ito yung pinaka-paborito natin o ito yung pinaka-paborito natin, no? We treat them equal. So that's why in the Bible, no, hanggang ngayon, yung mga parents na gusto ko ito o gusto ko itong anak ko ito kasi ito lang yung palaging tumutulong sa akin sa bahay. So ito yung mga problem sa Old Testament hanggang ngayon na ipasa. So kaya yung cause nito is nagiging what? Separation or division. So merong cause nito is yung ibang kapatid niya, no? They both hatred to what? To their little one. Their siblings, si Joseph, no? Galit na galit sila kay Joseph kasi yung attention ng father nila, yung attention ni Jacob, nandun lang kay Joseph. So, deceptions with the garments and go, departure from the land, Egypt in the days of Joseph, Joseph imprisonment, Joseph exaltation, Israel entrance into Egypt. So, no, deception with the garments and go. Kasi, di ba, si Joseph, kung basahin natin, again, no, basahin natin yung story ng Joseph. Si Joseph, binigyan ng colorful, favorite na, parang jacket ba, no? Coat, na mismo ang gumawa si papa niya, no? Made by goat of skin. So, syempre, no, marami sila, pero yung binigyan, yun lang, bunsong kapatid. So, yung ginawa nila, yung plano nila, patayin natin si Joseph. Tapos sabihin natin na patay na si no? Patay na si Joseph. Kasi si Jacob na time na ito is hindi na siya makakita. Hindi na siya makikita. So, yung lang niya, yung sense of yung touch ba, yung garments, yung binigay niya ni yung coat ba binigay ni Jacob sa kanyang anak si Joseph. So, alam yung story nito? No? Na instead na papatayin nila si Joseph, sabi ni Dan, no, hindi na patayin. Naalawa yung panganay nila. Hindi na patayin. Pero gusto, majority sa mga kapatid nila is patay talaga. Pilan yan sa kong iso? Lucy. Oh, patay talaga. Minute kini. Kung meron sana I think Netflix yung Prince of Egypt. Namin na yung story sa Prince of Bible. Egypt. Makakawa na yun. Story of Joseph. Makakailan kasi kahit inkoy, kahit cartoons. Careful movie na siya. Panoorin natin. Mga kapatid. Wala na tayo. Minute ka siya. Departure from the land. No? Imagine, galing sila sa Israel. Pininta niya yung kapatid nila. Diba? Ihulog ba? Ihulog nila sa tabay. Ano? Tagalog ng tabay? Atabay. Atabay? Whale. Ano yan? Bangin. Bangin, no? Bangin, no? Balon. Balon. Ay, balon! Balon natin. Balon sa atin is lobo. Balon. Iba't balon? Lobo yan. Lobo Yung pala. balon yung gano'n, no? Yan. So, Atabay. naisip nila, pag tumingin sila sa ganun pa yung kapatid na buhay pa. So, kinuha nila, merong dumaan ng mga traders, yung yung mga traders, yung mga, ngayon, mga Indian, mga Chinese na, yung mga Chinese na mga businessman ba? No? Mga mahilig sa mga export-export, mga traders, trade. So, bininta nila si Joseph. No? Bininta nila si Joseph. Kaya,
napunta si Joseph sa ano? Sa Egypt. No? Napunta si Joseph sa Egypt. At yung kumuha sa kanya, yung nakabili sa kanya, yung chief. No? Yung second in command sa Pharaoh. No? Yung nakabenta sa kanya. And then, Joseph in prison. Bakit nakulong si Joseph? Ano ba sa story nito? Hindi rin pala alam. Kasi, yung si Joseph, no? Niling na, kasi, there are only few Bibles describe na si Joseph, di ba, yung na-describe sa Bible, yung mga gwapo, si David, at saka si Joseph. Ito lang na-describe sa Bible, sa Old Testament. Si Joseph, sabi, sa pag-describe sa Bible, basahin mo nga yung Bible natin, yung pag-describe ni Joseph is pinkish. No? Pero, actually, attractive talaga siya. Gwapo. Kaya, yung asawa, Accused rape. no, asawa sa amo niya, ano, Accused siya. na love at first sight, no? So gusto akitin si Joseph. Pero Joseph, ano, na resist siya. So, anong yung asawa niya? Para napahiya. So, sino yun? Si Potiphar. Potiphar. So, sabi niya, nirate daw siya ni Joseph. So, in short, si Joseph andun sa preso. Kahit walang kasalanan. And then, Joseph exaltation, kasalanan pala. Kasalanan. No? So, but, again, no? Kahit nasa prison siya, na-story din yan kasi may dalawang baker na ano niya kasi na-predict niya ba? Na-prophesize niya ba? Na yung isa mamamatay, saka yung isa ma-release. So, maganda itong story ni Joseph. Then Joseph exaltation, and then it is entrance into Egypt. Then in the long story short is, at the end of the story, Joseph was what? God exalted him and he became what? Become the governor. Governor of Egypt. So, yun ang story ni Joseph. Magandang story ni Joseph. Hanggang umabot siya sa, kasi famine yun eh. Bakit na-promote si Joseph? Bakit na-release siya sa prison? Kasi yung Pharaoh dream, no? Nag-dream siya na hindi niya maintindihan. Kaya tumawag ang Pharaoh ng mga salamingkiro, yung mga witchcraft, no? Hindi pa rin hindi satisfied ang Pharaoh. So, yung kasama ni Joseph doon sa presuhan, yung isang baker, doon ba? No? Naalala niya si Joseph. Sabi niya, meron akong kilala. Si Joseph nandun sa prison. No? Magaling yung mag-interpret ng dreams. Kaya kinuha si Joseph at kinausap niya yung Pharaoh. At agad-agad ini-interpret niya yung dream ng Pharaoh. So meaning yung interpretation ni Joseph sa dream ng Pharaoh is there will be 5 years 5 years famine and then 5 years of abundance. So yung una 5 years of abundance then 5 years of famine. So in short, sa buong country, yung Egypt lang yung naka-prepare kasi alam na nila na merong tagtuyo, Malaking sakuna. malaking sakuna.
So, kasi alam na ni alam ng Egypt pa na merong ano. Open nga. Ha? Open ang nuwang. Oo, okay. Yan talaga ba? Semua. Ano ko na sa bes? Luhod na. Yan talaga. Luhod di. Yan talaga. Balik ko rin mo input. Okay. Lega ko lang ito. Luhod na po. Alam? Padlok, kitchen ni Kuya. Eh, malapit pa lang yun. no? Lapit balik. So, yun no, yung so ang Israel hindi sila naka-prepared. Hindi sila naka-prepared. So sila nagsuffer sa famine. So kaya yung mga neighboring country sa Egypt pumunta dun sa Egypt, yung Syrian, Babylonian, Israel, pumunta sa dun bumili ng pagkain. Tsaka nung nalaman ng mga kapatid ni Joseph na yung Israel lang yung nakaprepare, tsaka maraming pagkain, pumunta sila din. Oo, pumunta sila sa Egypt. No? Nung pumunta sila, nakita ni Joseph, kapatid ko ito ah. No? Mga kapatid ko ito ah. Pinakain niya. Pinakain niya yung kapatid niya. Tapos, bigyan ng mga... Sino nakakala? Nakita na? Wala mo nakita na. Nakalun. Nakalimot na. Story ni Joseph. Sa cross, dili. Hindi, Joseph. Joseph kasi doon sa Bible, wala? Ha? Basa sa Bible. Oh, okay. So, basahon na lang sa Bible. Mataas ng Bible. Wala ka mo. I-shortcut Story. na. Oh, sa akin na Shortcut na lang. Ako na lang story. Para ma-enjoy mo. Oh. Pero, Pero may movie yan na nakakita ko sa movie. May Nakakita ko movie sa nga movie. kanang word by word din po sa Bible. Ikaw ang Prince of Egypt. Ninutirahan ko. Kaya mismo ako nakapulpo nga. Pero sa biblical ganyan siya. Kita anong kalok nga salida. Itong word by word din ba? Samtang kasuwat siya, ipasalida po niya isuwat. Ha? Ipasalida po niya isuwat ba? Oh, Itong yun. sa kalok ba? Ang Kaya tao sa natin taas siya. sa palagi kayo. Um, may time pa tayo. So in short, no? So in short, yung story ni Joseph, siya yung nagbigay ng blessing din ba? Sa kanyang mga kapatid. Saka lalo na yung ama niya. Naabutan pa niya yung ama niya. Buhay pa si Jacob, pero matanda na. No? So, mas maganda nun, na ano, meron kayong personal na talaga encounter ni Joseph, yung story niya. So, Genesis chapter 50, 9:20, sabi niya dito, but Joseph said to them, do not be afraid, for I am in God's, for am I in God's place? As for you, you meant evil against me, but God made it good in order to bring about His present result to preserve many people alive. Ito yung sinabi niya sa kanyang mga kapatid. No? Na, huwag kayong matakot. No? For am I in God's place? As for you, you meant evil against me. Kahit ano yung ginawa niyo sa akin na masama, no? No? But God made it for good in order to bring about this present result. Kasi kung hindi nangyari yun, hindi yun nangyari na naibintas siya, no? Sa Israel, kung nandun pa rin siya, nag-suffer sila ng ano, ng gutom, famine, patay sila. Kaya meron din, no? Sometimes God allows mga adversities, mga problems na hindi natin naintindihan bakit ano ba? Bakit nangyari sa buhay natin? Kaya pala, in the future, ahead, is meron palang purpose yung Panginoon. So, ito yung nangyari kay Joseph. So, hindi natin malalaman, hindi natin maintindihan ngayon, kasi hindi tayo all-knowing, no? But, as I said, no, sa yung trust na, trust ng Panginoon, sabi niya is,
I will be with you. I will be with you. I will never leave you nor forsake you. I will be with you until the end of the age. So, kahit anong mangyari, once you receive Jesus Christ as your Lord and personal Lord and Savior, no? Kahit yung Christian life natin is hindi perfect, sometimes no, may mga problema sa buhay natin na hindi natin maintindihan. But in the future ahead, doon natin nalalaman na kaya pala, no? Kaya pala may mga pagsubok sa buhay ko kasi may plano pala, may ibang way pala yung Panginoon na nakabuti sa iyo, no? Nakakabuti kasi hindi talaga kasi yung ano attributes ng Panginoon is all good and perfect. So hindi tayo niya ipapahamak sa kamay ng kalaban natin. So if God forbid, mayroong mga hindi magandang mangyayari sa atin, no? As long as we are alive, then God allowed it to what? To give us what? More faith and dependent, no? In God's presence. So, yan ang mga pagsubok sa buhay ni Joseph. So, ano ba yung mga pagsubok niya? No? Grabe yung pagsubok niya. Imagine yung hatred niya ba sa mga kapatid niya. Imagine yung makita ka sa kapatid niya. Kapatid mo. Ito yung ginagawa nila. Na, imagine mo, na inuhulog ka sa doon sa Balon. Tapos bininta ka. Tapos yung bininta, merong merong bumili sa kanya, naging slave siya doon. Imagine, tapos naging slave siya, nakulong pa siya ng ilang years. Hindi, yung buhay niya, hindi, kung tutuusin, no? Kung i-blame niya sa Panginoon, walang nangyari sa buhay niya. Kapag yung buhay niya is, ano lang ba, puro blame na ba, blame. No? Maraming mga tao niyan. Kaya di ako napupukas kasi si mama walang trabaho, mahirap lang kami, no? Ang daming mga mga regret sa buhay mo ba? Tapos pasa sa ibang tao yung yung nangyari sa buhay mo. But si Joseph hindi. Kaya sabi niya dito, but Joseph said to them, do not be afraid, for am I in God's place? Kung maganda ito ano nang Bisaya dito? Kung ako ba nasa sitwasyon ng Panginoon? Hindi. Kasi tao lang siya eh. So, sabi niya, as for you, you meant evil against me, but God meant it for God in order to bring about this present result, to preserve many people alive. Hindi lang kayo, no? Kundi ang buong Israel na. No? So, may mga So, patterns of Israel and purpose, altar and worship, a sense of purpose, unity. Kuya, close it, kuya. Stop it, kuya. Touch your alarm. And racial and religious purity. So, ito yung purpose, altar and worship. Kaya nung bumalik sila sa Egypt, bumalik sila sa Israel, no? Gumawa ng altar, and then doon nila bumalik yung faith nila, yung mga kapatid nila, di ba? Nila na marami silang nagawa na kasalanan sa kapatid nila. Nung bumalik sila galing sa Egypt, bumalik sila dun sa Israel, yung worship nila. Gumawa sila ng altar na it's again covenant na hindi na maulit yung ginawa nila sa kapatid nila. Then a sense of purpose, and then yung unity, no? From hatred, nagiging oneness, nagiging united na sila. Hindi na sila
wala nang hate ka sa magkakapatid. Racial and religious purity. Ito din, no? Because of God promoted Joseph, no? God exalted Joseph, no? Yung faith nila, yung mga kapatid nila, nakita nila na God walked with Joseph, no? Nung nasa ano pa siya, nasa mga pagsubok pa siya. Hindi niya iniwan si Joseph. Imagine, no? Nasa preso ka, no? Nagiging slave ka pa, tapos wala ka pang nagawang kasalanan, tapos ikaw pa yung nakulong. No? But God remember Joseph. Hindi niya pinabayaan. At saka yung reward, ang ganda ng reward ng Panginoon sa kanya. Nagiging second in command siya. Sabi dun sa Bible, yung right hand ni yung Pharaoh na yung Pharaoh na tayo ni Joseph, yun ang unang yung born again Christian, born again. Kasi naniniwala sa Diyos ni Joseph. Imagine, Joseph is siya lang yung unang nakapredict specific sa dream ng Pharaoh. Kasi yung Pharaoh, alam mo yung Pharaoh sa Egypt, they believe that they are gods. If you are Pharaoh in Egypt, no, you can command your people to worship you. That's why yung alam mo yung sila yung talaga yung famous o popular na mami ano yun? Instead na i-imbalsamar, mami ka. Kasi yung pananaw nila, kasi yung belief nila is, if you are a king, if you are a pharaoh, tawag nila, hindi king, pharaoh. So yun ang mga king. So kahit buhay pa yung mga servant mo, papatayin nila kasi they believe na after ng thousands of years, pwede ka babangon, pwede ka resurrect. Tapos kaya yung mga yung ano nila, ang tawag doon, yung Structures? Structures nila, mayroong mga sulat ba na para alam nila, pagising na nila, alam nila kung sino sila. No? Sino sila? So sila yung pero na alam mo yung 2 years ago, 3 years ago, last year, meron pa rin ng mga pero. Bakit alam nila ito si Ramesses, ito si Ramesses 1, Ramesses 2, kasi yung mami ano nila, may mga pangalan. Meron sa ano nila, ano tawag ano, sa atin ba? Ano ba ito sa mentaryo? Mga Kumaon. lapida. Kumaon. Ano pansyon? Pansyon. Lapida. Lapida. May pangalan. Imagine thousands of years. Panahon pa sa modern pa kay Abraham. Alam na nila. No? Merong pareho dun sa Egypt. Kasi naniniwala sa yung belief nila na they will resurrect. But until now, saan sila? Lubong na lang. Patay pa rin. Lubong na lang taro. Lubong na lang taro. So ito then, ito na. Tapos na tayo sa Genesis. So next, no? If you have time, basahin ninyo Genesis pakinggan ninyo, start from chapter 12. Kasi yung chapter 1, 3, at saka 5, at saka 6, alam natin yung story natin, sequence yun. So yung 12, no? So from Abraham, yung 12, from Abraham, then from Isaac to Jacob, then to Jacob to Joseph, no? Then Joseph to what? Yun ang Moses. Doon na tayo simula sa Exodus. Kaya yung tinawag sa Exodus, anong sunod sa Genesis? Exodus. Kaya yung doon na papasok si Moses. Duka ng buhay.
Kasi ang ganda nito, di ba? Di ba binenta siya sa Egyptians? So sa verse 2, if basahin nyo kasi yung Genesis, yung story ni Joseph. And Jacob, ang ganda din. So, find time to read kasi madami kayong makuha. Yung sa chapter, sa verse 2 ba? Genesis 39 verse 2. Sabi niya, the Lord, di ba binenta siya? Sa verse 2 sabi, the Lord was with Joseph, and he was a successful man, and he was in the house of his master, the Egyptian. So bakit sabi he was a successful man? Prior to that success, anong sabi doon? The Lord was with Joseph. So, kung basahin mo yung mga preceding verses doon, the story was, kahit saan ilagay si Joseph, he always find favor with his master. Why? Because the Lord was with Joseph. So, sabi, his master saw that the Lord was with him and that the Lord made all he did to prosper. So, pag in the Lord ka, pag you are in the Lord, everything you do prospers. If you are in the Lord, you will always find favor. So, kahit nakulong na si Joseph, if basahin mo yung story, kahit nakulong siya doon, yung guard doon na head of the prison, binigay ang highest responsibility kay Joseph. So, si Joseph, even nasa prison siya, everybody in the prison was happy. Parang ayaw na nilang lumabas kasi si Joseph ang nag-head sa kanila. Kasi they find joy inside. So, yun lang, yung sa atin, if isipin natin ang story ni Joseph na already in the prison was, meron sa prison na ikakasaya mo pa, nakulong ka na. Pero even prisoners at that time, they find joy inside because of Joseph's leadership. Tama yun, no? We as a believer, tinawag tayo na believer because we believe the promises of God na the favor is always upon us. So, kahit anong mga pangangailangan natin, no? We always expect na the favor is always with us. Meron tayong mga ang tawag doon, mga pangailangan o meron tayong gustong baguhin sa sarili natin o gustong itanong sa Panginoon, yung favor talaga is para sa atin, hindi para sa kaaway. Kaya sabi ni Mayed, no? Nung una pa lang, no? Ang yung favor ng Panginoon na nasa kay Joseph na. Kahit na mayroong mga nangyari sa buhay niya na hindi maganda, pero at the end of the story, yung buhay niya is abundant. Kaya sinabi doon sa last verse, diba? Sa mga brothers, they tried to destroy Joseph. Diba? Gusto nilang patayin si Joseph. Yung eldest na nila yung ayaw siyang patayin kasi may guilt ba? Kaya tinapon siya sa pit. So, ang plan ng eldest brother was to later, pag mawala na yung ibang brothers, kukunin niya si Joseph para hindi siya mamatay. Pag niya doon, pagbalik ni Reuben, nawala na si Joseph kasi binenta. So, the brothers really meant na mamatay si Joseph. Kaya yung sa last verse ba, sabi ni Joseph, di ba? Love pa rin yun eh. Wala siyang sa brothers niya. Why meron siyang love, walang hatred? Because the Lord is with him. Di ba? The Lord, yung God is love. The Lord is with Joseph. Kaya meron siyang love. Kaya kahit anong ginawa sa brother niya, ang sabi niya, huwag kayong matakot. Kaya you meant it to harm me. You meant na masira ako, you destroy. But the Lord turned it into good. Kasi if wala siya doon sa posisyon, lahat ng mga neighboring countries patay. Kasi nga, di ba, yung famine for 7 years.
The only Egypt ang Yun ang mahirap intindihin sa iba ba na leave them in for yung ano nangyari sa kanya, ikaw yung dahilan, no? Bakit nangyari sa buhay ko ito, ikaw yung dahilan. Pero kay Joseph hindi iba eh. Basahan ko sa Cebuano natin ha, parang maganda kasi sa Cebuano eh. Yung sabi niya dito, sabi niya dito sa story. Si Sugun ba? Tig-translate si Tim. Genesis. Apan mingon si Jose, Oo. Jose kanila. Si Jose kanila, ayaw ka mo kahadlok, kay dili ako Dios. Ang dautan ninyong laraw, bato kanako, gihimo sa Dios nga kaayuhan aron maluwas ang kinabuhi sa daghang tao sama sa nahitabo karon. Busa ayaw kamo kahadlok. At timanon ko kamo ug ang inyong kabataan. Imagine na. So, yun ang sinabi ni Joseph na sa pagkatao niya, kasi tao lang din siya eh. Siguro kung tutuusin, kung sa atin yun, meron kang galit sa mga kapatid mo ba? Pero since na yung nabago yung buhay niya, yung nakita niya na mas higher siya sa mga yung mga kapatid niya, nakita niya kawawa yung mga kapatid ko, no? So tas ay taas na siya eh, no? At saka hindi lang sa taas, powerful siya kasi imagine sikatin ka man na siya sa Pharaoh, kung anong sasabihin niya, susundin din ng mga kawal niya, yung mga tao niya. So meron siyang authority, meron siyang power. Yung naisip niya, hindi niya magawa yun kung walang Panginoon. No? So, bakit kung meron siyang hatred, sino naman siya? Hindi naman siya. Tao lang siya eh. Yung nagbigay ng blessing sa kanya, prosperity sa kanya, at saka yung promotion sa kanya, hindi yung sarili niya, yung Panginoon. So, yun ang story ng magandang leksyon sa nangyari sa buhay ni Joseph. So, dito lang muna tayo, tapos as I said, no, kung meron tayong time, pakinggan nyo yung story ni Joseph. Saka, yung buong talaga, madali lang, 30 minutes sa audio, madali yan, 30 minutes o, 30 minutes lang sa audio. Every chapter. Maganda kasi, parang paulit-ulit mong nabasa yung Bible. So, ito lang muna tayo, kung meron kayong tanong, kung wala pa kayong tanong, hindi pa nyo nabasa. So, maganda yung inside ni Maganda talaga basahin. pero maganda talaga basahin. Pero kung meron naman maganda rin pakinggan. Pero kung meron kayong hindi maintindihan, mas maganda mag-note kayo. Kasi, like Joseph o ni Jacob, paano niya wrestling yung Panginoon, no? Spirit yung Panginoon, paano niya wrestling? Maraming mga tanong niyan, sa kahit ako, no? Pero meron Ang story juga. Yeah, naramdaman ko mga pangutana sa Job. Punta na Job kay naman si Juan, naman si Job. Bubugwa ko kayo. Marami talaga sa Genesis, marami. Kaya katulad kay Lot, no? Saan yung nirape si Lot sa kanyang sariling anak. So may tawag ninyo nga to. Ano tawag niyo doon? Di ba buntag mo? Saan yung human rights? Parang sa atin, parang animal yung gumawa na yan. Diba? Maraming nangyari sa Genesis. Merong nga mga angels, sabi doon, mga angels, nagkatawang tao at saka naging sexual intercourse
mga tao. Alam niyo yun? Alam niyo yun? Naging may mga giants. O, kaya yung mga giants. Alam niyo yun? Hindi. Hindi rin. Ano, meron yun. Giant. Eh, merong mga giants. Kasi sabi ng yung yung mga fallen angels na gumawa ng nagkatawang tao tapos nag sexual intercourse sa mga babae. Kasi yung sabi sa Bible, no, na ano ba, na-attract yung mga fallen angels sa mga babae. Kasi magaganda daw yung mga babae nung time na yun. Tapos yung mga anak nila, ito na yung mga giants. Kurap. Tsaka yung tawag, kaya mayroong sa Greek mythology, mayroong half God, half human. Demigod. Mayroong demigod. Maraming kung ako lang nandun sa kayo, marami akong tanong. Bihab na utis mo. Ikaw kasi. May libayatan. Sa Genesis, So, based of the Ma- law, matos yung parang movie ito, parang hindi totoo. Hindi totoo. Ang daming nangyari na hindi niyo na alam. No? Ang daming nangyari sa Genesis. Yung panoorin, basa, lagi kayo Oo. naman, is Daming story. Kaya yung mga tawag na yung mga giants na kaya nga Hindi yung book ko yan. bakit inalaw yung Panginoon? Kaya di ka ginang Bakit basa. yung mga fallen angels? Headphone ka. No? Inganam ko sa'yo. Pero ang tanong, fallen angels ba yun? Yan ang tanong. Sila ba yun? Kasi spirit sila eh. So yun ang mga Pero kasi wala pa kayong, hindi pa nyo nabasa, so hindi pa kayo nalito. So next na. Okay? And then, dito na tayo. Next, no? Exodus. So, recap tayo dito. Hindi recap. Ahead, no? Genesis, no? So, next na naman. So, tapos na tayo sa Genesis. Pero, as I said, is, yun. Assignment natin. Basahin natin. Or, play your panahon yun. Okay? Okay. Okay. So, may sunod na punta, ha? Sunod na punta. Okay na eh. Mga din na yan. Sunod na eh. Hindi na yung nagandubig Recap na yan. sila. So, nagkapaging mahitabo. Ano din, lubis. Marami pa tayong Before Exodus, marami pa tayong kainin ng bigas. Kainin na. Oo, at saka orderin na. Ay, Jason. Ano. Oh, during sa katulong nag-meet siya brother ba, si Joseph ba? How ka man niya... Ay, dili, how ka. Why man dili, wala niya ma-recognize sila si Joseph. Kaya mga Kay, brother. dahil naman ang appearance si Joseph. Mahal ko naman kay Shark Bata to. ko ito Joseph. like baya sila. Oh. They're After how many years dali siya Oh. na-away? Oh. Imagine ka katong na-preso siya, 3 years ko sa na-preso siya. Opay labot nga na nahimo sa slave. So nausap niya, kunya usasad is lahi pod ang kwan sa kanang sa kabayit nga lahi pod ang mga Egyptian lahi na sila. Murmura na sa kung tanaw mo si Tim. Tim. Lain sila manamit ba? Lahi sila sa meet. Purbuhan na. Yung ana ba? Baga nga. Oo, nay. Ana. Yung ana ba? Dahil na sa physical appearance. Ang mga slaves daw na kay pakupawan man. Oh. Lahi na silang kwan. Hindi kayo kung dahil siya kuyaya. Mga isusukulong nila sa kwan. Sa mga Dili, wala siya ma-recognize. Eh bata kung mong gusto si kwan. Kaya mong kwan gusto. Kuan siya, kaya lang ang Egypt o ang ilang lahi sa mga Israelites, dili din na silang anak. Wow. Kontra din na sila. So, how will, wala din na, it will never cross their mind, the brothers na Oh. mato siya sa Egypt. Oh, It's sa another Egypt, one, oh. good, murag, kung saan pa Another country. slave sila ba? Sila nga lahi. But because of Joseph, grabe yun ang favor siya, no? Huwag sila magdakong. Slave good siya, pero gihimo siya master kanang pinaka-top ga-govern sa all. Sa Egypt. Paingon yun ka ang favor sa Ginoo. Nagit kang Joseph. Kung ano minister kaya ba? Sige, ampo sa ta. Kaya mo tama ta salita.
Ngaon pa gani. Kita. Tapos Ginoo, kasama ba at kung sa yung mga question na to? Ato tong tanaw ng basahon. O Ginoo, Father, we thank you so much, Lord, for the book of Genesis. Thank you, Lord, that we learned something about the story of Abraham, from Abraham to Isaac, Isaac to Jacob, and then Jacob to Joseph. Lord, we all know the highlights of the story, but Lord, we really want to know the detail of the story, Lord. So help us, Lord, to have more faith, Lord, and more seriousness study, that we could know the detail, the whole story of Abraham, Jacob, Isaac, Jacob, and Joseph, Lord, through our Bible, through our apps, and also, Lord, if we could help us also, Lord, that we could open our Bible, help us also, Lord, that we could gain strength and excitement, Lord Jesus. We thank you so much, Lord, for your Holy Spirit, that you could lead us, Lord, into other level of faith and spiritual maturity. And also, Lord, we know, Lord, that you sanctified us in your presence. And also, Lord, you also guide us, Lord, through your wisdom, godly wisdom, that we could gain more knowledge about the story of these people, your chosen people. Lord, I pray that you will also be with us. Your favor, Lord, is always upon us, God. Thank you for the story of Joseph, Lord. While we are listening the story of Joseph, we learn that the life of Joseph is not easy, but Lord, since your favor is always with Joseph, you exalted Joseph, Lord. You promoted Joseph from slave to governor of the right hand of the Pharaoh. Lord, you always be with us, Lord. There's nothing impossible with you, God. We start from zero. We start from nothing to something. So, Lord, here in Canada, Lord, our life is full of mystery or uncertainties, God. It's too expensive here, Lord. Sometimes we almost give up, Lord. But Lord, you know everything from us, from head to foot, Lord God. We don't know really what's futures ahead in our life here, our journey here in Canada, Lord. But you know already, Lord God. So Lord, we just keep trusting in you, Lord God, because you are the owner of our life, and you only complete the puzzles of our life, Lord. So Lord, help us, Lord, to gain more faith, and no matter what happen, Lord, we just hold on to your promises, God, like Abraham, that you made a covenant to Abraham, Lord, that you give him a blessing, and give him a nation, a full nation. Thank you, Lord, as well as ourselves, Lord God. Lord, we thank you so much for everyone as here, Lord God. We love you. We give glory to you and honor in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Kaya Bible eh.